Halaka mga kababayan, breaking news ito. Grabe, matinding pasabog ng mga Dabawin nyo. Nako, ganito pala sa Davao, bakit ganito dito? Nako, marami na namang magagalit nito mga kababayan. Bakit ganito kayo sa Davao? Anong ginagawa nyo sa Davao? Dapat hindi kayo ganito. Nakakagalit kayo. Ginagalit nyo yung mga pinklawan-dilawan at mga basher pa na iba't iba, mga NPA at kung ano-ano pa nagalit sa mga Duterte. Eto na mga kababayan, panoorin natin to. Ano itong pasabog ng mga Dabawin nyo? Grabe, ganito pala sa Davao. Bakit ganito? Ito panoorin natin mga kababayan para malaman nyo. Naabot na ang napulo ka modernong bus units nga gipalit sa City Government of Davao nga mo'y dugang kasakyan sa Davaoenyo commuters. Ayun, 10 daw na bus mga kababayan na pandagdag sa mga mga commuters. Tapos ano pa? Dagdag kining muhanyag og libreng sakay sa mga Davaoenyo. Libre mga kababayan, walang babayaran. Nako, grabe, ang swerte naman ng taga Davao. Sana itong ilipat na lang doon. No, palit na lang, palit. Doon na kami sa Davao titira. Matag peak hours. Aday report ni Argil Relator. Ang napulo ka city air-conditioned buses, PWD friendly, dunay ramp, grabe, ang ganda. ug designated seat alang sa PWDs. Dunay CCTV cameras, TV monitors, stop buttons, automated passenger counter, bike rack, ug uban pa. Lakip sa pagpalit sa bus units ang gikinahanglan nga fleet management systems alang sa monitoring ug maintenance sa matag bus unit. Mipalit ug napulo no? Talagang all-in-one mga kababayan. Lahat, walang pipiliin dito. Kahit PWD. No? Ang ganda ng bus na ito mga kababayan. Bus units ang City Government of Davao ubos sa Davao Interim Bus Service aron maalibyuhan ang problema sa kakulangon sa pampublikong sakyanan labi na matag peak hours. Sa inisyal nga plano, mubiyahe kini gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Apan pwede kini nga mag-adjust depende sa data nga makuha. Sanglit dunay automated hangtod alas 10 sa buntag ug ang biyahe kini gikan alas 6 sa buntag Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 sa buntag alas 10 ug ng umaga din. alas 5 sa hapon Sa hangtod hapon, alas 9 sa gabii. alas 5 Apan pwede ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. So peak hours mga kababayan, kumbaga yung rush talaga. kini nga mag-adjust depende sa data nga Ang maganda dito, libre, walang babayaran mga kababayan. Iba katulad ng dati yung sa PITX. Ganda nun. Yung kay panahon ni former President Duterte, libre mga kababayan, wala kang babayaran. Ganda nung panahon na yun ni former President Duterte. makuha. Sanglit dunay automated passenger counter ang bus. Diin maihap kung pila ang mga pasahero nga nagasakay. So for these 10 buses, this is primarily targeted or to be used for katong peak hours good na nakita sa city government na medyo naikit panginanglanon. It will be free for everybody na pwede makasakay. Gi-applyan na ngadto sa LTFRB ang mga ruta o ginahulat na lang ang approval ni ini. Nakatakda kining i-anunsyo sa sunod semana. Tunga-tunga sa Nobyembre, nakatakda na kining mubiyahe. Doon na say mag-onboard nga marshals aron makatabang sa driver sa pag-manage sa mga pasahero. Ang matag DC bus unit adunay 48 ka seating capacity. Apil na din ha ang para sa persons with disability. Ug gawas ni ana mamahimo sab ang standing kung asa dunay 20 ka mga grab bars dinhi. Apan sumala pa, pwede pa kini nga madungagan nila. Padayon ang training. Hindi lang 10 mga kababayan, madadagdagan pa daw. Sa 22 ka bus drivers. As soon as these buses may be able to be used for training, we will have our drivers actual driving din sila aning mga units that they will be assigned to.
Gilauman nga sa operasyon, muhunong kini sa designated bus stops. Ginahulat na lang sab ang delivery sa bus stop signages. Gawa sa dugang kasakyan sa mga Dabawenyo, pamaagi sab kini nga makakuha og pagtulunan sa pagpatuma na sa mas dakong Davao Bus Project. Diin usa ka libo ka mga bus na ang mamasahero sa Davao City puhon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. Grabe mga kababayan. Sana ganito sa buong bansa mga kababayan. Talagang antindi ng mga namumuno dito sa Davao. Saludo kay Basti Duterte na talagang inuuna ang kapakanan ng taong bayan sa Davao. So guys, itong proyekto na ito ay mismong ang gumastos ay ang LGU ng Davao. Kasi nga ito mga kababayan, sabi dito 10 Davao City Buses, Proyekto Davao Interim Bus Services. Taon 2025, lumabas ang mga balita nitong Abril. Pundo galing sa City Government of Davao mismo LGU. Halaga 99 million ang inilaan ng LGU para bumili ng 10 modern buses. Pinagmulan lokal ng budget ng Davao City sa ilalim ng City Economic Enterprise para pansamantalang solusyon sa kakulangan ng public transport habang hindi pa operational ang Davao Public Transport Modernization Project ng national government. So itong bus na ito mga kababayan, itong sana yun. Itong pinanood natin ay ano po ito? Mismong Davao City po yung gumastos dahil mga kababayan ay hindi pa nga operational yung modernization project ng national government. Nababagalan ang taga Davao sa sa mga proyekto ng national, kaya gumawa na po ng paraan itong LGU ng Davao para may masakyan na po itong mga kababayan ni Basti Duterte sa Davao mga kababayan. Gumawa na mismo siya ng paraan. So marami nagsasabi na ito daw ay proyekto ni PBBM. Hindi ho, dahil hindi pa ho tapos ang Davao Public Transport Modernization Project ng national government. So 2020, ang alam ko 2027 pa mga kababayan, Pero ako doon hindi ako naniniwala sa daming nangyayari ngayon na corruption. Baka hindi matapos 'yan. Ang daming delay ngayon, pati ngayong subway, 'di ba? Dapat mag-uumpisa na ngayong 2027. Hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Maganda rin sanang proyekto. So, grabe talaga yung nangyayari ngayon. Buti na lang dito sa Davao. Parang ganito tumira dito sa Davao, mga kababayan. Talagang active yung city government ng Davao. Kaya saludo kay Basti Duterte. Kahit na maraming basher sa inyo, na mga basher ng need dito sa Luzon, ay talagang solido pa rin ang Mindanao para sa inyo, tsaka ang Visayas. Kahit dito naman sa Luzon, mas marami din ang sumusuporta sa mga Duterte. So hindi lang dyan guys nagtatapos, hindi lang po dito para sa mga libreng sakay sa mga kababayan natin na taga Davao nyo, yung mga commuters, pati sa mga estudyante, mayroon din. Libre din mga kababayan. Sana yan. Ayan. Ito pala yung guys. Yan. Ito yung modernization na sa 2027 pa po mag-umpisa. Yan, The Department of Transportation, DOTR, said pilot operation of the Davao Bus Project will begin in 2027. Pero ako dito, hindi ako naniniwalang 2027 mag-start na yan. Sa bagal ng gobyerno ngayon, di mukhang malabong matuloy yan.
So, balita Ganito po ito, dapat guys, ang training balita ito ng Sunstar Davao. Yan. ng mga bus driver. Ito si yung dating DOTR Secretary, si Vince Dizon, na ngayon DPWH na. Hindi na atras abante, di ba? Kailangan. So, yan. Tapos, tingnan nyo tong libreng sakay para sa Davao City. Ito naman para sa mga estudyante ito, mga kababayan. Yan. Libreng sakay para sa mga estudyante. Di ba? Hindi lang para sa mga commuter na nagtatrabaho, para rin sa mga nag-aaral na mga estudyante. Ganon kamahal ng Davao ganon kamahal ng mga Duterte itong mga Davaoenyo. Talagang nakapokus sila sa pagpapa-unlad at ikakaayos ng kanilang nasasakupan, mga kababayan. Ayan tingnan nyo. Libreng sakay po yan. Ayan, Liga ng mga Barangay Davao City, libreng sakay para sa edukasyon. Ayan, yung mga estudyante. So, kada barangay po yan, mga kababayan, libre, walang babayaran. So, yan mga kababayan, ang masasabi nyo dito sa nangyayari sa Davao. Grabe, no? Talagang nakakatuwa, mga kababayan. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa mga bagong pasok dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.